Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatiran at tayo po ay nasa gawain na naman ng ating Panginoon. Bali, 8:00 na naman ho ng gabi at kami po ng ating Panginoon ay nanghihingi sa atin ng 30 minuto na quality na pag-aaral at pakikinig po ng kanyang mga salita. Napakabuti po na tayo muna ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang simpleng panalangin. So, sa mga sandaling ito, mga kapatid, tayo po ay dako na sa atin pong pag-aaral, meditation po natin ng Word of God at later po ay babatiin po natin ang ating mga tagapakinig. Maganda po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Atin pong ah, aalamin ang mga parka ng mga tao na nagtataglay po ng ah, buhay na espiritual at alamin din po natin ang mga tao na nagtataglay naman ng patay na espiritual. Maganda po ang pag-aaral na ito, mga kapatid, para masalamin po natin sarili. Alam niyo po, may mga mayayamang tao kagaya po ni Elon Musk na kinarir na po ang paghahanap ng ET sa diyan po sa kalawakan. Naghahanap sila ng senyales ng buhay. Ang mga nag-aasawa din po ay gano'n din. Ang mga excited na magkaroon po ng anak matapos ang kanilang honeymoon ay nagpapatingin po sila after ng ilang buwan dahil naghahanap po sila ng senyales ng buhay sa sinapupunan po ng babae. Ganon din po ang ating aralin sa gabing ito. Gusto po nating malaman kung anong klasing standing o katayuan meron tayo sa harapan ni Lord. May senyales ba ng buhay na espiritual sa atin o wala? At and, ah, identifiable naman yan. So tayo po ay nasa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Ipapakita ko lang po ito sa inyo, Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Sa verse 1 po ay makikita nyo ang salitang dead in your transgressions and sins. Ang mga taga Ephesians po dati ay patay. Patay, ano po? Pagdating po sa talatang 4, nakipakita natin, verse 4, okay, sabi dyan, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, verse 5, made us alive. So sa verse 1 ay ipinapakita ang former nilang kalagayan bilang patay. Pagdating sa verse 4 and 5, dahil sa kanyang napakayamang pag-ibig at habag, binuhay niya sila. Sino ang binubuhay? Yung mga patay spiritually. At ngayong gabi, ang atin pong aralin ay nandyan po sa idea na yan. Ang aking pong theme ay pinamagatan ko po na life or death signs. May mga tanda kung ikay buhay na spiritual at may mga tanda din naman kung ikaw ay patay na espiritual. Maganda po ang ating aralin tonight
dahil ah, dahil ah, tayo po ay dapat nating matimbang, malimi, ma-identify kung ano tayo, sino tayo. Unang-una ko na nais ipakita ay sana ay maunawaan muna natin yung spiritual na buhay at saka po yung spiritual na kamatayan. Dalawa lang po ang tao sa mundo, pang klase lang. Hindi po ito limited sa mayaman at mahirap, hindi ito sa limitado sa nag-aral at hindi nag-aral. Ang spiritual sa Bible ay ipinapakita po ng lahat ng tao sa mundo, 7 bilyon ay dalawa lang ang kalagayan sa harapan ng Diyos. Isang tao na nagtataglay ng buhay na espiritual at isang tao na nagtataglay ng kamatayang espiritual. Ayon po mga kapatid sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have an everlasting life. Yung salitang everlasting life ay maganda pong maisiksik natin sa ating puso. Ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, dyan po sa John 3:16 ay ipinapakita na ang isang kalagayan na tinatawag nating everlasting life. At doon naman po sa Ephesians chapter 2, yung binasa natin kanina, ay ipinapakita doon na may mga taong tataglay naman ng kamatayang espiritual. So, suma total, marami pa ho tayong Bible verses na pwedeng buksan, but we have a limited time. But, ang suma total, meron talagang mga tao na nagtataglay ng buhay na walang hanggan, mapalad sila, at may mga tao naman na nagtataglay ng kamatayang espiritual. Sila po ay mga isinumpa na sa ilalim ng kasalanan, mga anak sila ng kadiliman, at galit sila sa Panginoon, galit sila sa atin, galit sila sa ating pag-aaral. So ngayong gabi ay pag-aralan muna natin yung ilan sa mga senyales na ang tao ay buhay spiritually. Unang-una po na palatandaan, may pagkauhaw, may pagkagutom po siya sa salita ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 4. Ano po nakasulat doon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, but on every word that comes from the mouth of God. Ang isang tao, mga kapatid, na gising spiritually, buhay spiritually, ay nalalaman niya na ang Word of God, Bible, ay kanyang pagkain. Sa kanya yan ay nahiwaga, yan ay buhay, yung mga nakasulat dyan ay buhay, at yan ay aktibo, at yun ay nanonood sa paghihiwalay ng kanyang kaluluwa at espiritu. Nalalaman yan ng isang taong buhay na espiritual. Pangalawang senyales na ang tao ay may buhay na walang hanggan, siya po ay may buhay ng panalangin at dependence sa ating Diyos. Iba po ang taong pinangungunahan ng buhay na walang hanggan. Siya po ay merong kultura ng pananalangin. Tunayan, ang prayer para sa kanya ay hininga, at ang kanyang dependence sa ating Panginoon ay kahanga-hanga. Siya ay
hindi po lumalayo sa Diyos, kundi napaka-dependent po siya. Ano ang sinasabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16? Sabi po, rejoice always, ang taong may buhay na walang hanggan. Pray continually, laging mag-pray at laging magpasalamat sa lahat ng sirkumstansya. Kahit pangit na sirkumstansya, nakikita niya ang beauty ng pangit dahil nandun si Lord sa ganong mga sitwasyon. Ikatlo, mga kapatid, ay ang growth niya sa kabanalan at Christ-like. Ang ikatlong palatandaan na may senyales siya ng buhay na walang hanggan ay lumalago sa kabanalan. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ano po nakasulat doon? And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord is the Spirit. Tingnan niyo po ang mystery. Kapag ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay na kay Lord at ang iyong spiritual pipe ay nakadugtong o nakapasok sa Kanya, ikaw ay nagkakaroon ng transformation into His image with ever-increasing glory. So, hindi ka lang smart, nagiging smarter ka. Hindi ka lang lumalago ka. So, ang tao talaga na may buhay na walang hanggan at siya ay merong magandang relasyon sa Panginoon, siya ay nakakaranas ng patuloy na paglago ng kabanalan at yung pagiging anak niya ni Kristo. Isa pa, meron siyang puso ng pagsamba at fellowship. Gusto niya lagi ang pagsamba. Tumatas ang kanyang kamay, nagbabow down ang kanyang ulo, at siya ay lumuluhod din sa Panginoon. At siya ay nakikipag-fellowship, dalawa, vertical at saka sa horizontal. Ang mga bagay na ito ay hindi magagawa ng isang tao na walang buhay, walang senyales ng buhay, walang buhay na walang hanggan. So kapag nakakakita tayo ng mga tao na may puso sa pagsamba at may puso sa pakikipag-fellowship sa Panginoon at sa tao, guys, tandaan nyo po, yan ay maliwanag na senyales na ang taong yan ay pinupugaran ng Espiritu Santo at may buhay siya na walang hanggan. Ano po ang sabi ng John 14:15? Ang sabi po, if you love me, keep my commands. Sino bang nagmamahal sa Panginoon? Iba yung mga taong may buhay na walang hanggan. Hindi naman siya pwedeng mahalin ng taong walang pagkakilala sa Diyos. But, meron pa siyang sinasabi na sign, yung conditional na kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, you will keep my commands. Para ding mga asawa natin, kung mahal mo ko, ganito. Kung mahal mo ang bansa, ganito, ganito. Kung mahal mo trabaho mo, ganito, ganito. Kung mahal mo ang church natin, ganito, ganito. Lalo na si Lord, kung mahal mo siya, maliwanag ang sabi niya, you will keep my command. Hindi mo yan babaliin. Hindi mo yan aapakan. Ikikip mo yan. Isa pa ho, yung passion for evangelism and discipleship. Tao na matindi ang kanyang passion para ibahagi si Jesus. At yung tao na talagang gusto niyang magpa-disciple at mag-disciple ng iba, yan po'y senyales na siya po ay may buhay na spiritual. Kasi hindi yan kaya ng isang taong patay sa kasalanan. Patay
sa Panginoon. Hindi yan magaganap. Isa pa ho, endurance and perseverance in faith. Patyaga, mapagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Hindi siya lumalayo. Hindi nagsisimba. Hindi siya mareklamo. Siya ay mapagpatuloy. Titigil ang iba, magpapatuloy siya. Ngayong gabi, gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig sa atin, kung ito'y nasa iyo, itong mga bagay na ito po ay mga palatandaan, nasa iyo ang Diyos. Meron kang buhay na espiritual. Meron kang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang principle of life. Kaya, kagaya ng sabi ko kanina, si Elon Musk, wala nang ginawa kundi mag-abang ng senyales ng buhay doon po sa kalawakan. Meron po silang mga ginagamit na mga radio wave para lang makadetect ng kahit isang salita lang. Ngayong gabi, i-detect natin, meron ba tayong senyales ng buhay na espiritual. Sa isang banda, pag-aralan din natin yung mga palatandaan naman ng isang tao na siya ay spiritually dead. Number 1, kaligtaran, indifference to God's word. Wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Hindi niya yan, wala siyang appetite sa word of God. Wala siyang pake, wala siyang indifferent. Wala siyang pakialam sa God's word. Wala siyang pakialam sa katotohanan. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. For the time will come when people will not put up with sound doctrine, but instead to suit their own desires, yun po yung worldly, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to its. So wala silang pakialam sa truth. Yan ay palatandaan ng taong ito'y patay. So, ngayong gabi pwede tayong humatol ayon sa mga ipinapakita ng Bible. Pwede mong masabi, ang taong ito ay may buhay na spiritual, itong tao na ito ay wala. Dahil naman sa mga pahiwatig na aturo din ng Bible. Ikalawa, prayerlessness and self-reliance. Ang taong walang desire na lumapit sa Diyos sa prayer, pwedeng mag-Facebook ng 10 oras pero 1 minuto para manalangin at mag-worship kay Lord, wala yan sa kanya. Siya ay tinatawag na prayerlessness. Walang buhay panalangin. Tayo naman, kinumpara natin ang prayer sa hininga. Panay ang hininga natin. Ang habol sa hininga para mabuhay tayo. Ganon din sa prayer. Panay ang habol natin sa prayer para mabuhay tayo. James chapter 4, verse 2 and 3. You desire, but do not have. So you kill, you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight, you do not have because you do not ask God. See? Wala kayo kasi hindi kayo nag-a-ask, hindi kayo nagpipray. O mga kapatid, tayo pong mananampalataya, kung tayo ay connected kay Lord, huwag tayong tutulad sa mga unbelievers na walang prayer life. Number 3, worldliness and fleshly desires. Makasanlibutan, makalaman, ang mata, makalaman, ang tenga, makalaman, ang bibig, makademonyo, makasanlibutan. Kapag yung mga bagay na yan ay nakikita at namamasdan natin sa tao, kahit ano pang sabihin niya, madidetect mo na ang taong ito ay walang buhay na walang hanggan at wala siyang spiritual
Wala siyang spirituality. Walang 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 being na nakatira sa kanya. Walang spiritual being na nakatira sa kanya, and that is the Lord. Neglect of worship and fellowship. Talagang neglect, pinababayaan. Makasimba dili, walang problema. Hindi makasimba ng 1 taon, ayos lang. Kasi nga, yung pagsisimba kasi ay senyales ng buhay. Kung yan ay walang senyales ng buhay o walang buhay na walang hanggan, wala siyang relasyon sa Panginoon, bakit nga magsisimba yan? Walang desire. Walang passion. Disobedience. And rebellion against God. Ayan, pagsuway. Ephesians chapter 5 verse 6, di ba? Pagsuway, pagre-rebelde, laban sa Diyos. Daming lalabanan, Diyos pa ang nilabanan. Kasi nga, wala siyang spirituality. Wala siyang buhay spiritual. Next, no concern for the lost or for discipleship. Walang halaga sa kanya. Hindi niya pinapansin ang mga nawawala. Kasi kasama din siya doon. Wala din siyang hangad na mag-disciple o mag-akay ng tao para maging kamukha ng ating Panginoong Hesus. Matthew chapter 7 verse 21. Anong sabi? Kaya ang sabi, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kita na. Alam na natin. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan tayong maging kritikal sa mga taong kasama natin. Bahala na. Basta tayo po ay dapat lalakad sa salita ng Diyos. Kinakailangan nating magbigay ng judgment. Ito mananampalataya dahil nasa kanya yung mga sinyales. Ito hindi to mananampalataya kasi wala sa kanya yung mga sinyales. Ito nakikisama lang ito. Ito fake brother ito. Ito fake sister ito. Ito rebelde to. Walang takot sa Panginoon. Madali nating masabi. Dahil may pag-aaral tayo. Kung hindi ka aral sa Word of God, mahihirapan kang mag-detect. Pero kagaya ng isang alahero na may mastery, nag-aral, alam niya kagad ang mga signs na ang isang bagay, elemento ay tanso o ginto o lubog o fake o 18 carats lang or 12 carats lang, masasabi nila yan. Ganon din sa atin. Falling away from the faith, yung nawawala, yung lumalayas, yung hindi nagpapatuloy. Di ba naniniwala tayo sa perseverance of the saints? Yan ang mga ligtas yung nagpapatuloy. Ang totoo po niyan, yung mga nagpapatuloy sa Panginoon, hindi naman talaga sila ang nagpapatuloy. Si Lord ang nagpapatuloy sa buhay nila. Ngayong gabi mga kapatid, ay may panawagan na piliin natin ang buhay laban sa kamatayan. Piliin mo kapatid, si Lord ang buhay. Ang sabi po sa John 11:25-26, si Jesus ang source ng tunay na buhay. Yung Zoe, yung abundant life, yung spiritual life. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. See? The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Kung kaya mong paniwalaan yan, meron kang buhay na walang hanggan. May panawagan sa atin na piliin ang buhay kaysa sa kamatayan, pagsisisi at pananampalataya na nagbubunga ng espiritual na pagbabago. Acts chapter 3 verse 19. Yan po yung nakasulat. Repent. Repentance. Then turn to God. Yun ang ibig sabihin ng repentance Ang repentance hindi yung pag-iyak, kundi yung repentance ay pagbabago ng isip. Paano niya naipakita na nagbabago ang kanyang isip? He will turn to God. So that your sins may be wiped out. Kung hindi ka magre-repent at hindi ka lalapit kay Lord, hindi pwedeng nag-repent ka, nasa labas ka pa rin ng church. Hindi ka pa rin naka-engage sa assembly of the saints. Repent means turn to God.
and so that your sins may be wiped away, that times of refreshing may come from the Lord. Bakit para tayong pasag o sad o depressive ang buhay natin? Baka dahil sa kasalanang sobrang dami na sa katawan natin o ang konsensya natin ay napakabigat na, napakahirap niyan. Talagang malulungkot ka, kapatid. Ang panawagan na piliin natin ang buhay ay ang biyaya ng Diyos ang magbibigay ng empowerment sa atin to live spiritually alive. Yung God's grace, Ephesians chapter 2 verse 4. He made us alive. Ang binubuhay, yung patay. So talagang ngayon, kahit saan ka makarating, anumang continent tayo nandoon, dalawa lang ang klase ng tao. Isang buhay, isang patay. Ngayong gabi, piliin mo yung buhay. May paraan naman eh. May password, may sistema, may formula, may steps to take. Ayan na po, napakaliwanag. Pagsisisi. Final warning. Ito ako magtatapos. Choose life, not death. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 30, verses 19 to 20. Ang sabi po, this day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Napakapatas ng Panginoon. Piliin mo ang buhay. Sino ang buhay? Si Jesus. Yung buhay na yan ay eternal, powerful, yan ay bago, yan ay may sinyales, yan ay may outcome. Napakaganda po, mga kapatid. So ngayong gabi ay napag-aralan po natin ang napakahalagang topic. Sa aking conclusion, we must evaluate our lives. Are we spiritually alive or dead? True life is only found in Jesus, and we must pursue Him wholeheartedly. Let us remain vibrant in faith and growing in Christ and rejecting anything that leads to spiritual death. Yung gabi, mga kapatid, dalawa lang ang daan. Demonyo o si Lord. Kamatayan o buhay. Langit at impyerno. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Kukunin pa ang mahaba niyong oras. Salamat sa quality na pakikinig binigay niyo po para sa Panginoon at para sa inyo. Sayang. Kita ni Lord ating pagtsatsaga at tayo po ay kanyang. Maraming salamat sa Panginoon una sa lahat at sa inyo. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kung loloobin ng Diyos, bukas pong muli. Good night, God bless. Maranatha and